Nararamdaman ninyo rin ba ang pagbigat ng katawan paggising sa umaga? Yung parang may kung anong humihila sa inyo pababa o yung kirot sa tuhod na akala mo ay bahagi na lang ng pagtanda. Yung pakiramdam na parang mas lumalalim ang bawat buntong hininga at mas mahirap nang bumangon sa kama. Marami sa atin ang sanay na sa ganoong pakiramdam at ang solusyon ay laging nasa botelya ng gamot. Ang isang araw ay nagsisimula sa pag-inom ng pampalis ng sakit, pampababa ng kolesterol, pampababa ng blood pressure at kung ano-ano pa. Para bang kasama na sa pagtanda ang pagkakaroon ng kumot na puno ng sakit at pagdepende sa gamot. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na kahit nasa 92 na ako, wala akong iniinom na gamot at mas malakas pa ako sa mga kalahati ng edad ko? Ang aking katawan ay maliksi pa, ang aking isip ay matalas pa, at ang aking araw-araw ay puno ng sigla na hindi nakukuha sa gamot. Hindi ito dahil sa himala, kundi dahil sa isang simpleng morning routine na matagal ko nang ginagawa. Sa video na ito ibabahagi ko ang aking sikreto. Ang mga gawi at pagkain na nakatulong sa akin para manatling malakas, presko ang isip at puno ng sigla na parang bata pa rin. Manood kayo hanggang dulo dahil may ibabahagi ako na tiyak na magugulat kayo. Simulan natin sa pinakapangunahing gawi na madalas nating binabaliwala. Pero ito ang pundasyon ng lahat ng aking lakas at sigla. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig pagising pa lang. Pagdilat ko ng mata, bago pa man ako bumangon, inihahanda ko na ang baso ng tubig sa tabi ng aking kama. Hindi ito malamig at hindi rin sobrang init, kundi tamang-tama lang na maligamgam. Ito ang aking unang ritual. Hindi bababa sa 2 baso ang iniinom ko. Naisip niyo ba kung gaano katagal ang tulog natin? Sa loob ng mga 8 oras, walang pumapasok na likido sa ating katawan. Para tayong halaman na natuyuan ng tubig o isang makina na walang langis. Kaya pagising, ang unang kailangan ng ating katawan ay tubig. Ang maligamgam na tubig ay nakakatulong para gisingin ang ating sistema ng panunaw, linisin ang ating mga bituka at ihanda ang katawan para sa pagtanggap ng pagkain. Maraming Pilipino ang nahihirapan sa panunaw o yung tinatawag nating constipated. Subukan niyo ito. Garantisadong makakatulong sa inyong pagdumi sa umaga. Bukod sa panunaw, ang sapat na hydration ay susi din sa pagpapanatili ng enerhiya. Kapag dehydrated tayo, mas mabilis tayong makaramdam ng pagod at panghihina. Para kung may bagong baterya na agad nagkakarga pagkatapos uminom ng tubig, nakakatulong din ito sa pag-agos ng dugo, pagdadala ng sustansya sa bawat sulok ng ating katawan, at pag-alis ng mga toxins na naipon habang tayo ay natutulog. Isipin nyo, hindi lang ito simpleng inumin, kundi parang internal na ligo para sa ating katawan. Kapag malinis ang loob, mararamdaman mo ang gaan sa buong araw. Kaya bago pa man magkape o kumain, unahin nyo ang maligamgam na tubig. Hindi ito gastos, madali itong gawin at ang benepisyo ay napakalaki. Para sa akin, ito ang numero 1 dahilan kung bakit pakiramdam ko ay bata pa rin ako. Ang pagiging hydrated ay nagpapatingkad din ng kulay ng balat, nakakatulong sa pagpapababa ng timbang at nagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan ng mga organo. Bukod pa rito, nakakatulong din ito sa pag-iwas sa sakit ng ulo at pagkapagod na madalas nating nararamdaman sa umaga. Pagkatapos ng 2 baso ng maligamgam na tubig, ang pakiramdam ko ay handa na ang aking katawan sa susunod na hakbang na aking morning routine na siyang magbibigay ng sirkulasyon at lalo pang magpapagising sa aking mga kalamnan. Ngayon, pagkatapos na sapat na pag-inom ng tubig, ang susunod kong ginagawa ay ang paggalaw ng katawan. Hindi ito matinding ehersisyo o pagtakbo sa labas, kundi simpleng pag-uunat at paggalaw na ginagawa ko mismo sa loob ng bahay. Siguro mga 10 hanggang 15 minuto lang, pero sapat na para gisingin ang bawat kalamnan at buto sa aking katawan. Magsisimula ako sa dahan-dahang pag-uunat ng mga braso, pagtaas ito ng dahan-dahan at pag-ikot sa balikat. Mahalaga na dahan-dahan lang,
lalo na kung matagal nang hindi nakakagalaw ang inyong katawan. Parang ginigising lang natin ang mga kalamnan. Pagkatapos ng mga braso, ililipat ko naman ang atensyon sa mga binti. Dahan-dahang itataas ang isang binti habang nakahawak sa upuan para sa balance. At pagkatapos ay ikot-ikot sa tuhod at bukong-bukong. Yung mga simpleng pag-uunat na naramdaman mo ang paghaba ng mga kalamnan. Hindi ito para pawisan, kundi para lang dumaloy ang dugo sa bawat parte ng katawan at maiwasan ang paninigas. Into pa po. Alam niyo ba na ang paggalaw sa umaga ay nakakatulong para maging mas alerto ang isip at mas gumaan ang pakiramdam sa buong araw? Dahil kapag gumagalaw tayo, naglalabas ang ating katawan ng tinatawag na endorphins, ang feel-good hormones. Ito ang dahilan kung bakit pagkatapos kong gumalaw kahit konti lang, ay gumaan ang aking loob at nawawala ang anumang antok. Maraming matatanda ang natatakot gumalaw dahil sa takot na madapa o masaktan. Pero ang katotohanan, mas mapanganib ang hindi paggalaw. Ang mga kalamnan ay nanghihina, ang mga buto ay humihina at mas madaling mabuwal. Ang simpleng pag-uunat ay makakatulong para mapanatili ang inyong balanse at lakas. Hindi kailangan ng mamahaling gamit o gym membership. Kahit sa sarili ninyong sala, kaya nyo itong gawin. Pwedeng habang nanonood kayo ng telebisyon o habang nakikinig sa paborito ninyong radyo. Ang mahalaga ay ang consistency. Gawin itong bahagi ng inyong umaga araw-araw. Pagkatapos nito, mas handa na ang aking katawan na harapin ang anumang gawain sa araw. At dahil gumagalaw ang aking katawan, mas nagugutom ako na siyang nagdadala sa atin sa susunod na mahalagang bahagi ng aking routine. Pagkatapos kong mag-stretch at magpakondisyon ng katawan, dumiretso na ako sa kusina para sa pinakamahalagang kainan sa buong araw, ang aking almusal. Pero hindi ito basta-bastang almusal. Ito ang tinatawag kong almusal ng malakas. Hindi ito mga instant na pagkain. Hindi ito mga pinrosesong karne o mga matamis na tinapay. Ang aking almusal ay laging puno ng sustansya galing sa natural na sangkap at nakakapagbigay ng enerhiya na tatagal hanggang tanghali. Kadalasan, ang almusal ko ay binubuo ng brown rice lugaw na may malunggay at nilagang itlog. Ang brown rice ay mas masustansya kaysa sa white rice at ang lugaw ay madaling tunawin. Ang malunggay, alam naman natin, ay punong-puno ng bitamina at mineral, parang isang superhero sa gulay. Ang itlog naman ay may protina na mahalaga para sa pagbuo at pagpapanatili ng kalamnan na critical para sa mga nasa edad na tulad ko. Minsan naman, kung may prutas ako, sinasama ko ito, kumantap. Paborito ko ang saging o papaya dahil madali itong makuha dito sa Pilipinas at punong-puno ng fiber na nakakatulong sa panunaw. Hindi ako naglalagay ng masyadong maraming asin o asukal. Ang tamis ay galing sa natural na prutas at ang alat ay kaunti lang kung kailangan. Ang mahalaga ay ang balanse ng carbohydrates para sa enerhiya, protina para sa kalamnan at fiber para sa panunaw. Maraming matatanda ang hindi nagaano kumakain sa umaga o puro tinapay at kape lang ang kinakain, pero ang almusal ang magbibigay ng gasolina sa inyong katawan para sa buong araw. Kapag hindi sapat ang inyong almusal, mas mabilis kayong mapapagod at mas madali kayong magiging irritable. Bukod pa rito, ang pagkain ng masustansyang almusal ay nakakatulong sa pagpapanatili ng tamang timbang at pag-iwas sa pagkain ng sobra sa bandang hapon. Para sa akin, ang aking almusal ng malakas ang nabibigay sa akin ng tibay at lakas para gawin ang aking mga gawain. Pagkatastos kumain, ang susunod kong ginagawa ay lumabas at salubungin ang araw. Isang gawin na lubos na nakakatulong sa aking overall well-being. Pagkatapos ng almusal, hindi ako agad dumidiretso sa pagpapahinga, kundi lumalabas ako para salubungin ang sikat ng araw. Hindi ako nagtatagal, mga 15 hanggang 30 minuto lang. Lalo na yung sikat ng araw sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ang sikat ng araw sa mga oras na ito ay hindi masyadong matindi. At ito ang pinakamainam para makuha ang vitamin D. Alam nyo ba na ang vitamin D ay napakahalaga para sa ating mga buto?
Ito ang nagpapatibay sa kanila at nakakatulton para maiwasan ang osteoporosis, isang kondisyon na laganap sa mga matatanda. Higit pa sa buto, ang vitamin D ay may malaking papel din sa ating immune system. Ibig sabihin, mas lumalakas ang ating panlaban sa sakit kapag sapat ang ating vitamin D. Bukod sa pisikal na benepisyo, ang sikat ng araw ay may malaking epekto rin sa ating mental at emosyonal na kalusugan. Kapag nalalantad tayo sa sikat na araw, naglalabas ang ating katawan ng serotonin, ang hormon na nagpapabuti ng mood at nagpapabawas ng depresyon. Para itong natural na pampasaya. Maraming matatanda ang hindi lumalabas o natatakot sa init. Pero tandaan, hindi kailangan na maghapon kayong magpaaraw. Ang kaunting sikat ng araw sa umaga ay sapat na. Pwede kayong magbasa ng dyaryo sa inyong balkonahe, magdilig ng halaman sa inyong bakuran, o umupo lang at magkape habang dinaramdam ang init ng araw. Ang importanteng gawin ay maramdaman ang sikat ng araw sa inyong balat. Hindi lang ito nagpapagising sa katawan, kundi nagpapagising din sa isip at espiritu. Ito ay nagbibigay sa akin ng positibong pananaw sa araw at nagpaparamdam na ako ay konektado pa rin sa mundo. Pagkatapos ng mga pisikal na gawain at nutrisyon, ang huling bahagi ng aking morning routine ay nakatuon naman sa pagpapanatili ng matalas na isip. Pagkatapos ng lahat ng pisikal na paghahanda, ang huling at marahil pinakamahalagang bahagi ng aking morning routine ay ang pagpapanatili ng aktibo at matalas na isip. Hindi lang ang katawan ang dapat talagaan, pati na rin ang isip. Para sa akin, ang isang matalas na isip ay susi sa isang masayang buhay, anuman ang edad. Kaya pagkatapos ko magpaaraw, ang susunod kong ginagawa ay ang brain workout. Hindi ito nangangahulugan ng pag-aaral ng komplikadong matematika o pagmemorya ng mahahabang tula, kundi ang paggawa ng mga simpleng gawain na nagpapagana sa aking isip. Kadalasan, nagbabasa ako ng dyaryo. Hindi lang yung headlines, kundi binabasa ko rin ang mga balita sa loob, mga opinyon, at minsan, pati na rin ang sports section kahit hindi ako masyadong mahilig sa sports. Ang pagbabasa ay nakakatulong para mapanatili ang aking bokabularyo, para malaman ang mga nangyayari sa paligid at para mag-isip tungkol sa iba't ibang issue. Bukod sa dyaryo, minsan ay sumasagot din ako ng crossword puzzle o sudoku. Ang mga larong ito ay nakakatulong para gamitin ang aking luika at memorya. Kahit simple lang, nararamdaman ko ang paggalaw ng aking utak. Ang mahalaga ay ang pagbibigay ng hamon sa isip araw-araw. Parang kalamnan din ang utak kapag hindi ginagamit ng hihina. Maraming matatanda ang nakakaranas ng paghina ng memorya o pagkalimot. Bagaman bahagi ito ng proseso ng pagtanda, mas mapapabagal natin ito kung regular natin pinapagana ang ating isip. Kung hindi kayo mahilig magbasa o mag-puzzle, pwede rin kayong makinig sa podcast na may aral o makipag-usap sa inyong mga kapitbahay tungkol sa iba't ibang paksa. Ang mahalaga ay ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa impormasyon at ideya. Para sa akin, ang pagpapanatili ng aktibong isip ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng layunin at nagpaparamdam na ako ay may kakayahang matuto pa rin at mag-ambag. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa memory loss, kundi tungkol sa pagpapanatili ng sigla at interes sa buhay. Ito ang nagbibigay sa akin ng kagalakan at pag-asa sa bawat bagong araw. At alam nyo, ang pinakamalaking sorpresa sa lahat ng ito, ang kapayapaan ng isip na kasama ng malusog na katawan at matalas na isip. Kaya sa madaling salita, ang aking sikreto sa pagiging 92 at hindi umiinom ng gamot ay nagsisimula sa umaga. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig paggising para linisin ang sistema, ang pag-uunat at paggalaw ng katawan para gisingin ang mga kalamnan, ang pagkain ng masustansiyang almusal lang malakas para sa enerhiya, ang pagkuha ng sikat ng araw para sa vitamin D at magandang mood, at ang pagpapanatili ng aktibong isip sa pamamagitan ng pagbabasa o paglalaro ng puzzle. Hindi ito mga magarbong solusyon o mamahaling treatment. Ang mga ito ay simpleng gawi na pwedeng gawin ng kahit sino, anuman ang edad. Ang tunay na sikreto ay ang consistency at ang paniniwala na ang ating katawan ay kayang manatiling malakas at malusog kung bibigyan natin ng tamang pangangalaga.
Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto sa isang araw, kundi sa paggawa ng maliliit na hakbang araw-araw na nagdadagdag sa malaking pagbabago sa paglipas ng panahon. Kahit maliliit na pagbabago sa araw-araw ay malaki ang magiging epekto sa inyong kalusugan at kasiyahan. Huwag kayong mag-alala kung hindi nyo magawa lahat agad. Simulan nyo sa isa o dalawang gawin na madali para sa inyo at unti-unti ninyong idagdag ang iba pa. Ang pinakamahalaga ay ang simulan ang paglalakbay patungo sa isang mas malusog at mas masiglang buhay. Kung ako nga sa edad na 92 ay kaya itong gawin, sigurado akong kaya nyo rin. Ang mahalaga ay ang desisyon na mangalaga sa inyong sarili. Ang sarili nyo ang pinakamahalagang kayamanan nyo. Kaya alagaan nyo ito. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, pakipindot naman ang like button at mag-subscribe para sa iba pang mga payo na tulad nito. Gusto ko ring marinig ang inyong mga kwento at karanasan. Anong morning routine nyo? May gusto ba kayong idagdag o ibahagi sa ating komunidad? I-type nyo lang sa comment section sa ibaba. Gusto kong malaman kung paano ninyo pinananatili ang inyong sarili na malusog at masigla. Tandaan, hindi hadlang ang edad para mamuhay na may sigla at ligaya. Mabuhay ng masaya at malusog sa bawat yugto ng buhay.